Yon, sa mga magpapalo dito sa Tamaraw Squad TV, pag umabot tayo ng 5,000 followers, yan magpapag-giveaway tayo ng isang cellphone. Wow! Pag-giveaway tayo sa lahat ng Follow. follow dito sa Tamaraw Squad TV. Syempre, paki-like na rin ng mga podcast natin diyan. Okay. Alright? Basta Cellphone. nakapalo kayo, no? Basta nakapalo Follow na kayo dito, i-share nyo na rin. Follow nyo, tapos mas maganda siguro kung i-comment nila sa baba, no? Oo, mas Comment maganda. nyo, nakapalo kayo. Yeah. Magandang gabi. So, welcome kayo sa episode 4 ng aming podcast. Siyempre, kasama ang Tamaraw Vlog Squad. Dito sa kaliwa ko, siyempre, kilala nyo na si Tol Makel TV. Mag-ingay. Ingay. Sa kaliwa ko. What's up? Yun, medyo ano lang. Hindi pa tumatalab yung kape, Hindi pa, kaya wala oo. pa kayo energy. Oo. Pero yun, Makel TV, wala kaming guest ngayon, tol. Siyempre, at ako ang inyong lingkod, Marvin Almanon. At nandito sa kanan ko, nanggaling pa sa Bako. Yo, Siyempre, walang iba, kilala nyo na, Angel One Adventure. what's up? Magandang gabi sa inyong lahat. So, panibagong kwentuhan naman tayo ngayon. Welcome po dito sa aming Kapihan Talks kasama ang Tamaraw Squad TV. Ayan. So syempre gusto muna namin magpasalamat para sa mga patuloy na sumusuporta sa aming Facebook page. Ayan, ito po sa Tamaraw Squad TV. At sa ngayon, dito muna tayo, venue natin ulit, pero meron na po kaming pinaplano sa mga susunod na podcast natin. Mag-iilog na ba tayo, tol? Camping? Pwede, tol, mas maganda yun. Yes. Parang mas okay yun habang may ihaw-ihaw sa harap. Oh, yun nga habang nagkakape, di ba? Humuhuni yung ano, tol. Yung hampas mga- ng alon. Yan. Ay, hindi. Aglagas-las ng Lagasgas ng agos Saan ba yan? sa Saan ba? tubig ng lagasgas ng agos sa ilog, huni ng mga ibon sa punong kahoy. tubig. Parang nararamdaman ko, tol, kaya parang nanghihina ako. Parang tinatawag ako ng kalikasan. Oh. Ayun nga. Iba pala yun. Ano yung Magbabawas pala, Ano no? pala na? Tawag yun, tinatawag nature call, nature is calling. pag kasi tinatawag ng kalikasan, alam mo na yun. Oh, ibang tawag ng kalikasan, Oo, tol. tama. Parang hinahanap ng katawan ko yung nature trip, tol. Para yung Yun nga parang yung likod natin, ang sarap idampal sa malaking bato Oh, sa tol, tabi ng alam mo ilog, yung- parang gano'n. namimiss ko na yung yung parang ESMR na tunog ng ibon, ng Yun na nga ilog. Oo. So ngayon medyo busy pa lang tayo sa iba't iba nating ika nga Saka medyo kakaiba tong podcast natin ngayon, tol. Ano? Monday. no? Monday. Usually Just- kasi weekend, Oh, eh. Monday, tama, Monday. So yun tol, 2 linggo, medyo maraming nangyari ano. No, moderate lang sa buhay yun. Tuloy pa rin sa mga plano. Ginagawa pa rin yung mga dapat gawin. Siyempre, yung normal na buhay ng may pamilya, ganun. Yun, nakakapagod pero Worth it Worth it naman to lagi. Ikaw tol, kumusta ang 2 linggo mo? Ako tol, nakakapagod. Pero sabi nga kung may pangarap ka, kailangan mo sipagan. Ilang naman yung goal natin eh. Tama. Kung may goal ka, huwag mo sukuan. pero tol dun sa 2 linggo mo, na-maintain mo yung momentum na pag-isip mo. Mas motivated o minsan talaga parang ang hirap eh. Kaya nga tol ngayong itong 2 linggo namin tol, medyo nagkaroon tayo ng problema. Una doon sa inariendo namin palisdaan, nagkaroon ng conflict. Pero kaya siyang resolbahan. Tapos yung isa ko pa nga tol alaga, yung kauna-unahan kong kambing, Oo, tol. nawala pa. Tapos medyo napapagrind tol ngayon, nung nakaraang linggo, kaya sobrang din yung pagod. Totoo nga tol yung sinabi mo na kapag, alam mo yun, may gusto kang pag-ipunan o meron kang gustong bilhin, talagang mapapagrind ka talaga. Akin tol kasi parang katulad ngayon. Ayan, last minute nakapag-upload pa ako. Oo, yun. Parang pag hindi ako nakapag-upload, sumasama yung Parang pakiramdam. nanghihina ka. Sana nga may maka-invento ng vitamins na yung paggising mo. Talagang Hardcore motivated ka na, no? Motivated ka, tas yung feeling mo pang hardcore na kaagad. Yun ang Kaso, sarap sa hirap pakiramdam tol Kasi minsan tol, nadating sa punto na, 'di ba, yung unang umaga mo, bungad mo, motivated ka. Tapos ngayon, bigla na may mangyayari. Kumbaga parang eksena na yung dapat na magandang araw mo, kumbaga medyan mababahidan masisira. So yun yung mahirap. Kailangan, pagising mo ng maaga, kahit ano mangyari, positibo ka pa din. Yun nga dapat idedeklara mo na pagising mo. Ngayong araw na to, parang ganun. Oh, yun actually tol, ganun yung lagi kong ginagawa. Kaso ang pansin ko naman, sa sobrang motivated ko, no overuse ko na tol. Minsan na isasagad ko ng madaling araw, kaya pagising ko ng umaga, wala na akong Pagod na latang-lata pagod na na, ako.
dapat din pala Balance eh. Kasi Control. naging productive ka ngayong araw, kinabukasan hindi. Hindi mo na Pangit. tama. Yun. Pagdating naman tol doon sa mga struggle, kagaya nung sa'yo, namatayan ka ng kambing, nagka-problema sa palaisdaan. Palagay ko mas may magandang plano sa'yo. Oo, tol. Alam ko nga sabi ko nga kaya ako nangyayari to siguro merong blessing na parating. Oo tol, So, matik yan. kiniklaim ko na agad yun. Alam mo naman tol, di ba? Parang ikaw yung nagkwento sa akin nun eh. Parang after ng malalang problema, may parating na blessing. Oo tol, matik. Nakatakot lang din kung pero think positive nga, sabi mo, di ba? Oo, tol. Hindi, yun din yung hindi nare-realize ng ibang tao. I mean, pagka nagkakaproblema sila, akala nila katapusan na ng buhay. Oo. Hindi nyo alam, pagka nakalampasan nyo yan, yun, basic na lang sa'yo, maning-mani. Saka ang buhay naman tol, talagang may kakaiba na problema yun eh. Hindi naman smooth eh, di ba? Sino bang taong walang hindi nagkakaproblema, di ba? Wala naman. Depende mo na lang, depende kung na lang paano siguro. i-handle. Oo. Sabi nga ni yung dating pinapanood ko, Paulo Tominis, negative is a part of positive. Parang sa formula tol. Oo, tama. Shoutout kay Paulo. Mga boss. Yun. Siyempre, pag inabsorb mong negative plus negative Positive. equals positive. Tama ba? Negative plus negative. Negative pa rin. Negative pa pala. Ah, Oo. negative ba din? Negative pa rin. Oo. Bobo ako sa mat eh. Oo. Ano, Negative. equation ba yun? Ano ba yun? Hindi tol, pag Integral. hindi, pag yung positive is higher tol, halimbawa, Depende. pag higher yung positive, then Plus negative. ipa-plus mo sa negative na mas bababa yung value. Oo. Magiging positive. Positive pa rin siya. Oh, kaya nga, parang sa problema tol, no? Ang laki ng negative na problema mo, positibong tao ka. Yon, tama yon. Positive yung Oo, magiging tol. outcome. Kahit halimbawa, maganda halimbawa positive ka tol, 100%. Then nagkaroon ka ng negative na halimbawa 30%. So may positivity ka pa na 70%. 70%. Positive pa din. Positive pa rin. Pero kung ikaw yung tao na pag may problema, nagiging 20% lang na positive ka na, wala na, parang Negative ka na tol. negative na. Parang mahirap yun, no? Oo, Wala magna-negative. kang bawi doon. Ang galing. Magaling yung formula na yun, tol. Galing mo, Bin. Bobo ako sa mat eh. Oo. Actually, tol, ako, Hindi ko pa, tol, comment naman po kayo sa baba kasi Hindi tayo medyo ma-teacher eh. Pero shoutout nga pala doon sa prof ko doon sa Algebra 101 namin yan. Oo. Back subject ko yun, tol. tama ba? Kasi ang alam ko kasi tol, once na minultiply mo yung negative sa positive, doon pa na Hindi ko rin mag-negative. alam eh. Pero pag addition and subtraction, based na siya kung sino yung mas mataas na na number. Bobo kasi ako sa mat. Bobo ako sa numbers to. Yun lang. minsan tol, may instances din sa buhay natin na nilalagay sa atin yung problemang yun para ilayo tayo. Gets mo ako? Tol. Kasi halimbawa, gusto mo isang bagay na to, biglang nagbigay sa'yo ng malaking problema, ibig sabihin, may mas inahanda ka ni Lord para sa ibang bagay na para sa'yo. Oo. Iniwas ka niya doon sa alam niya magiging Hindi makakabuti sa'yo. Tinadirect ka ng Panginoon para dun sa mas maganda sa'yo. Oo. Ang akala ng ibang tao, yan, hiniling nila sa Diyos. Lord, bigay mo na sa akin to. Nung napunta na sila sa sitwasyon na yun, binigyan sila ng malaking dagok. Akala nila, pinagdamutan sila ng Diyos. Hindi nila alam, iniwas lang sila dahil baka kapahamakan yung maging resulta nun. Tama yan, tol. Oo. Kaya tol yung dati, yung mga hiling ko dati, yung mga prayers ko dati, na nare-realize ko lang na, okay, kaya hindi binigay ni Lord to dati sa akin. Kasi dito niya pala ako dadalhin. Parang, Diba? ganun sa nangyari sa akin, tol. Diba, before pandemic, dapat talaga ako, luluwas ako, town Thailand. Okay, Diba? for good. Oo. May ticket na yun. Oo. Ang aking flight is April 27, 2021. Oo, nakwento mo nga yun. Oh. Okay. Kaya nag-pandemic, March. 2021. March. Nag-lockdown, March 15, 2021. Mm. Hindi ko alam yung Isipin date, pero mo, March March yun. 15 yun. March 15, tanda ko yun. March Oo. 15, 2021. Tol, April 27, may ticket na ako. Kung ako'y natuloy sa Thailand, wala ako ngayon dito. Wala ka sa Oh, PFP. baka wala din ako sa vlogging, tol. Wala ka sa vlog. Oh, Iba diba? yung Oo. career path na dinadaanan mo. Oo, tol. Para sa'yo talaga yun. Oh, pero yung pagluwas ko doon, hindi naman siya dagok, di ba? Tama. Positibo siya kasi pagkatrabaho ko doon. Pero meron palang hinanda ang Panginoon na mas better. Ibig Doon sa sabihin, iniisip ko. kini-consider mo tol na mas Oo, better tol. yung ngayon Tol, compared doon ako sa hindi ako dapat mo. nag-aral. Although
I mean, tamad ako nung high school, college. Pero hindi ako nag-aral tol para sa ibang bansa. Hindi ako nag-aral para sa ibang lahi. Nag-aral ako para dito sa ating bansa. Ayos. Same nung sa akin tol, 'di ba? Yung sa akin, may offer letter na rin. Oo. Nawala yung passport ko. Oo. Bad trip Yun na yung- bad trip ako, sabi ko, mahalas naman buwisit. Parang buwisit na buwisit na ako. Oo. Ito binigay sa akin yan. Mas maganda yung Much better, Oo, tol. tol. Much better yung nangyari Kaya- sa akin dito. Pag tiyatanong ako, paano kayang kumbaga pag iniisip ko, kung natuloy kaya ako nung buhay ko kaya ngayon, syempre, kung natuloy ako, wala tayong podcast katulad dito. Tama. Tsaka wala ako sa vlogging tool. Kasi kayo lang naman nag-apply dalawa sa akin pagdating sa paggawa ng content eh. Saka tol ang akala, yun nga ang akala nung mga tao pag nag-abroad ka. Hanggang ngayon may mga nakakausap ako. Nasa abroad daw. Nakikita ko pa nga sa post, nasa abroad daw ang pag-asa. Tama. Tol, meron din akong nabasa, speaking of ganyan nga. Nakita ko lang kanina sa wall, sabi niya, kung gusto mong umasenso, umalis ka ng Pilipinas. Nakita ko lang sa wall. Siguro tol hindi. depende sa point of view ng isang tao. Oo nga eh. Pero kalimitan kasi lahat ng Pilipino bumabalik din sa sarili Kasi ako tol, galing ako sa abroad. Oo. Nung una tol, akala ko kasi yan yung naipid sa utak ko eh. Abroad ka, maganda buhay. Pagdating ko doon ko naranasan, doon ko na-experience tol kung gaano ka, kaya nagmumukhang, depende siguro sa profesyon. Kung ikaw mataas yung posisyon mo doon, sumasahod ka ng mga 200 to 300k monthly, yun, may Maganda. pag-asa nga angat ka. Pero kung yung mga trabaho na basic lang tol, which is yun naman talaga yung mabilis applyan, kagaya ng mga worker lang doon, tumasahod ng 40-30,000 tol, hindi eh. Parang anong nangyayari, papadala mo sa Pilipinas, yung pamilya mo aasa na lang sa padala sa'yo. Depende pa rin tol sa mindset nung nagtatrabaho doon at mindset nung iniwan mo dito. Okay. Kung waldas yung nandirito, nilulusta yung pera, Wala din. hindi nagpupundar. Pagbalik tol nga, yung kwento ko nga sa inyo, 'di ba? Nakilala ko doon yung isang tatay, 18 years, parang na siya doon more than 18 to 20 years na yan, hindi ko maalala. Almost 2 decades na. Oo. Pag kumakain ako sa cafeteria, nagkukwento kami lagi. Sabi ko, tayo, kamusta na? Kailan magbakasyon? 4 years na to, 4 years. Hindi siya nagbakasyon. Magbabakasyon dapat siya, kinancel niya. Pinera niya na lang yung ticket na ibibigay ng company para ipadala. Sabi ko, tayo, kamusta na? May mga anak ka. Tol, yung anak niya, graduate na ng college. Umalis siya, baby. Oh, Di ba? Ngayon, sabi ko, ba't hindi ka pa mag for good sa Pinas? Wala daw hanap buhay dito. Wala siyang pagkakitaan. Walang negosyo. So, ganun tol yung cycle. Yun nga ang mahirap tol. Ang layo mo sa pamilya mo. Tapos, depende kung makakaipon ka. Diba? ang pinaka mahirap kasi dun yung paulit-ulit. Oo tol. Kung gigising ka para magtrabaho, tapos trabaho, uwi, ganun ulit. Diba? Para sa akin walang improvement pag ganun. Kaya yung tol, napaka-importante siguro na bago umalis yung pagpipidos nga, yan pinapaalala naman doon yung mga don'ts and don'ts. Dapat itagdag nila doon yung seminar tungkol sa pag-handle ng pera eh. Hindi kasing parang parang kulang yung kaalaman mo mag-a-abroad ka. Oo. Yun. Pagdating sa financial literacy talaga, ang Pilipino medyo baba pa talaga. Oo. Doon Saka, nga, sige, tol, go ahead. sige tol, nung nabasa ko nga yung post na yun, sabi ko, syempre ako na mismo nag-decide din na depende. Depende tol. Depende sa tao, hindi porket nandito ka sa Pilipinas, hindi masasabi mong wala ng pag-asa, di ba? Isa pa tol sa isa pa rin sa nagpo-push dun sa mga kapwa natin Pilipino. Dalawang nakikita ko eh. Yung tingin ng magulang, ng kamag-anak. Pag nag-abroad, mataas yung tingin kasi nakapag-abroad. Oo, tol. Tol. Yung iba naman, siguro may mabigat na problema dito. Sa Pilipinas, financial struggle nga, nag-aaway lagi sila ng asawa, pamilya. Kaya mas pinipili na lang yan lumayo. Tama. Pero paglayo niya, hindi niya alam. Tol, actually tol, dalawang katrabaho ko doon nabuang. Oo. Hindi kinaya. Hindi kinaya tol. Nabuang, hindi ko alam kung anong dahilan ng isa eh. Na culture shock siguro sa Saudi. Tapos yung isa naman, parang nagka-problema sa Pinas. Oo. Pero in fairness naman tol, dun sa iba, speaking of yan, so shout out po sa ating mga viewers na FW. Talagang yung iba tol, kaya kaya rin nila nasasabi siguro na nandito yung opportunity sa ibang bansa. Kasi doon naman sila naging successful, di ba? Kasi yung iba may mga hindi magagandang experience dito sa Pilipinas. Kagaya ng iba tol na mga successful doon, na mga
minamigrate na nila yung Oo, mga pamilya nila, ano. Mm. 'Di ba? So siguro yung iba tinatawag yun na swerte, pero sa tingin ko yun talaga yung kapalaran na nangyari, 'di ba? Oo, tol. At saka depende rin sa ano mo, sa kung gaano ka makukontento sa Oo, buhay. tol, tama. Kasi halimbawa, 'di ba? Pumunta ka na ibang bansa. Alam mo na may opportunity doon na maganda, pero ikaw mismo hindi mo aayusin. Kumbaga, hindi mo siseryosohin yung binigay sa yung trabaho, hindi mo rin sisipagan. So mababaliwala lang din, 'di ba? So kahit marami yung opportunity, kung hindi ka naman willing na i-take yung opportunity na 'yon, hindi rin mapapasayo. Everything nga is ano, tol, talaga nasa pagsiset kung sa takbo ng utak mo. Oo. Mindsetting. Mindsetting lagi ito. Sabing lagi kong ano yan, tol, eh. Yan din yung laging sinasabi ng pinapalo ko sa Facebook na hindi ko alam kung ano siya eh, si ano, Sadhguru, kilala mo? Sino? Yung pinapalo, yung Indiano na makapal yung balbas. Hindi ko alala. Si Sadhguru. Pilipino? Hindi. Indian, tol. Philosopher, matalino. Galing nga nun. Oo. Yung lagi sinasabi niya na ang lahat ng bagay parang nakadepende lang sa'yo lagi. Oo. Kasi ikaw yung magdadrive eh. 'Di ba? Ikaw yung kikilos. Matanong ko lang, tol. Paano ba kayo, kayong dalawa, paano nyo i-handle yung problema? Paano nyo tingnan yung problema sa inyo, sa inyong buhay? Dati, tol, sa akin hindi pa ako ganun ka hubog eh. Pag may problema, talagang apektado ako niyan, tol. Hindi ako Oo. Ngayon na-handle ko na siya. Una, inaalam ko muna kung ano yung pinaka-problema. Tapos, sunod, iniisip ko kung anong pwedeng kaya kong gawin solusyon. Kung hindi kayang solusyon, kung ang solusyon eh layuan mo, iwasan mo, basta to lang first move ko, alamin ko muna kung ano yung nagpapabigat, anong problema. Tapos possible na solusyon yun. Kung kaya, gawa ng paraan, gagawan. Kung kayang harapin, tatanggapin. Pero yun, ang laging naka-mindset sa utak ko, malalampasan ko to para next na ma-encounter ko to, basic na lang sa akin, tanggapin. Pero normal ba yung ano? Normal ba tol yung parang hindi ka nakakaisip na ano? May problema ba akong malaki? Ganun parang feel ko wala akong problema. Normal ba yun? Normal yun, tol. Parang Kung wala talaga eh. Pero hindi tol, parang minsan kasi walang problema, pero may mga maliliit na ano. Ibig sabihin, tol, yung personality mo, matibay ka na. Kasi ako tol ano, parang wala nga ako na nagiging problema na as in yung pag-iisipan ko yung katulad ng sinasabi mo, Oo. na kailangan mo alamin yung yung pinaka problema. Hindi ko din alam tol. Hindi ko alam kung O baka hindi ka- strong yung personality ko, pero marami nagsasabi na strong nga daw yung personality ko. Kumaga iba ako kasi yung tao na na yung yung hinahayaan ko na yung problema sa problema. Parang ganun. Ano ba, parang ini-ignore Depende mo na- pag ganun? Magkaiba kasi tol yung hindi ko wala kasi akong yun nga, yung sinasabi ni Tol Maki kanina, parang iniisip ko, ano ba yung problema na na naging problema kasi na problema ngayon. Na mapapaisip ako ng Ano ba yung pinakang sa palagay mo na Siguro yung pinag-isipan mo na problema? Hindi ko nga tol maalala. Wala nga akong maalala. Wala, okay. Hindi ko alam O baka kung wala ka naging- pang nagiging problemang malaki. Na malaki. Oo, tol. Oo, Siguro. Wala ka pa. Pero at least handa ka, tol. Anyway, tol, siguro strong personality ka, pero Pero tol, baka ma-misinterpret mo lang. Baka kasi hindi naman kaya ayaw mo lang harapin. Hindi Takot naman. ka? Natatakot ka? Natatakot kang harapin or Hindi iniiwasan naman- mo. Hindi naman tol eh. Hindi naman sa ganun. ano. Okay. kasi ako talaga, tol, yung mga basic na problema, ngayon, ganyan ko na-handle sa'yo. Parang wala na lang. Oo. Pero- Yung parang paulit-ulit lang na problema Oo. na kaya naman. Pero yung mga naranasan ko dati, hindi ko na lang i-mention Oo, dito. oo, tol. Pero alam namin yun, Oo. Marami, Oo, tol. okay. Hindi Okay. lang doon. Siguro tol hindi pa ako umabot sa point ng ganun. Yung mga pinagdaanan mo. Kasi kung ako, dadaanin sa, di ko natin ikwento nga yung pinagdaanan mo tol. Parang hindi ko rin alam yung gagawin ko. Kasi, tol, Mahirap i-handle. pagdating sa school, nagka-problema ako dyan. Sa Oo. ibang bansa, nagka-problema ako dyan. Dito, nagka-problema ako. Alam mo yung minsan sa sobrang sakit ng ulo ko, gusto ko na lang magbigti. Tol, naranasan ko yung ganun.
Yun, dumating ako sa point ng ganun. Pero Okay. Siguro wala pa ako sa point na ganun kabigat yung problema siguro. Kagaya nung related siya tol sa pinag-uusapan natin kanina. So sa'yo tol binigay yon yung problema na yun kasi kaya Kaya mo mo. i-handle. Oo. So sinabi mo naman na kung yun yung magiging problema mo, hindi mo kakayanin. parang hirap. So kaya hindi siya napabigay siguro sa'yo. sasampulan lang kita tol, isa nung college ako. Basta ano yun, yung pinakamabigat nga na hatol sa akin kala ko i-block na ako sa school, lahat ng school. Pero nalusutan ko pa rin. Yun, medyo nakaluwag. Pero nung mga time na yun, hindi ko na talaga, tuliro na ako. Oo. Kumbaga lahat ng tao na pinaghihinalaan ko na eh. Oo. Diba? Trust issue. Oo. Yun, mga ganong bagay tol. Kasi para sa akin, nasa tao rin yun eh kung bakit ka nagkakaproblema eh. Ikaw rin gumagawa. Tol, merong ano tol, yung talagang hindi mo inaasahan pero parang 30 to 40% yan is involvement mo talaga eh. Yung action mo pa rin yung pa rin yung resulta ng magiging action mo. Oo. Pero meron namang problema din na involved ka kasi andyan na sa paligid, andyan na sa ano eh. Nasa Nasa external naman. external problem na yon. Tapos pag pumutok, damay ka na. Mm. May mga ganun tol. Ayun. Problema kasama naman lang. Oo nga, hindi naman wala to lang parang problema. pag tao kang walang problema, ikaw yung problema. Ganun tol. Kaya isip ko kanina, siguro yung problema na yun is yun nga, yung mga problema na maliliit lang. Oo, nakaya mo na, Kaya may kumbaga handle. normal na lang sa'yo na okay, kaya naman, parang ganun. Yun. Ikaw, Bin. Paano mo nire-ready yung sarili mo? Yan, tanong na tol dyan. Paano mo ina-handle? Sa problema, ako tol, depende sa level. Depende sa level ng problema. Meron kasing mga problema na kailangan ko talagang upuan. Ano yun, yung kailangan mong pag-isipan, pagplanuhan, kung paano. Then meron naman yung kagaya ng sinabi ko kanina na normal problem na araw-araw na nangyayari. So, alam ko na yung solution kung paano. Pero pinag-aaralan ko pa din kung kaya ba. Once na medyo may mabigat na problema, tinututukan ko talaga yan kung paano kasi baka mamaya kapag hindi agad na-solve ngayon, lumala mamayang tanghali, parang ganon. Hindi agad baka yung dapat maliit lang na problema, magdulot pa, magsanga-sanga pa na ibang problema. Kaya as much as possible, maliit pa lang yung problema, ma-resolve ko na. Tapos pag hindi kaya, pag talagang sa palagay ko talaga hindi ko kaya kasi kilala mo naman yung sarili mo eh. Diyan ako hingi ng tulong kung talagang hindi ko kaya. Yun yung mga problemang surprise problem. Pero kung pagdating naman sa problema sa tao, kung paano ko i-handle yung problema ko. Kasi, di ba yung mga problema gawa ng kakilala natin? Yung mga ganon, yung dapat wala ka namang problema, pero dinalhan ka. Di ba? Dinalhan ka ng problema. So ako, kasi tol yung pananaw ko, hindi ko alam kung ano nyo rin to. Ako kasi tanggap ko na tao tayo eh. Oo. Hindi ko alam kung paano i-explain tol. Pero tayo kanya-kanya limitation. Sana kaya kong explain na tao tayo, yun lagi yung pananaw ko na halimbawa, ikaw, may isang tao, may nagawang mali sa akin. Meron siyang nalaman ko na meron siyang sinasabing hindi maganda sa akin. O kaya kakilala ko na close ko na bigla na lang mag-iiba tapos tawag dito magiging parang lalayo. Aawayin ka or ginawan mo na maganda pero masama yung igaganti sa'yo. Ang pananaw ko dun tol, tao yun eh. Yung tao siya. Yung ibang mga kapatid ko to nagtataka, bakit ganun ako mag-react sa mga ganung sitwasyon. Ang lagi ko lang iniisip tol, tao yun. Kumbaga normal sa isang tao, yung flesh natin, nandito tayo sa earth, sa mundo, na ganun talaga ang karakteristik ng tao. 'Di ba? Kaya ganun ko na siya tinitingnan para hindi ko na siya problemahin. Sabi ko, okay, sige. Okay, ganun. Pero ano pa rin tol, depende pa rin sa sitwasyon. Baka naman mamaya medyo ano bang tawag doon? Off level na ba? Below the belt, mga ganun. Below the belt, ibang usapan naman 'yan pag mga ganun. Actually doon, ang daming klase ng problema eh. Depende sa Oo, tao. ang dami problema. Pag hindi naman magkokos sa akin turn ng harm, kumbaga hindi magkokos sa akin physically, mga lang. So, hindi ko masyadong Meron binibigil. meron naman tol yung kagaya nga nung sabi mo last podcast. Meron namang problema na
opportunity pala, no? Oo, oo, di ba? Diba? Ganun. Kaya ka nagkaroon ng ganung problema, eh may ihahanda ka pala. Ito kwento. Ito sana panood ko rin lang to eh. No. Sa village nila, problema yung tubig. Ah. Problema yung tubig. Dalawa sila nung kaibigan niya. Ngayon yung isa, paano bang ginawa niya nito? Nagakot silang tubig. Yung isa, hakot, benta sa village, ganyan. Siya ganun ang ginawa. Siya yung kaibigan niya, ganun, hakot. Dala sa village. Dala sa village. Yun, Binibenta. maraming pera. Siya, hakot, dala sa village. Nag-ipon siya ng mga tubo. Ganun. Okay. Magkaiba sila ng way na ginawa. Nang way na ginawa sa problema. Ibig sabihin, yung isa, yung long term siya mag-isip. Tama. Yung isa ay panandalian lang. Oo. Mapapatid yung uhaw. Oo. Pero mamaya, na ulit Problema yung mga na tao. ulit. Oo. Maganda daw na ano yun eh, magandang Example. example sa pagbibigay ng solusyon sa problema. Kung paano mo susolusyonan yung problema na hindi mo na ulit poproblemahin. O hindi na ma-encounter ng Okay. pamilya mo. Oo. Gets mo ako? Gets ko, tol. Parang yung problem, ang ginagawa natin ngayon, tol, yung pamilya natin nakaramdam ng hirap. Oo. Ginagawa nating solusyon, pilit nating inaano yung financial stability. Tama. Meron namang pamilya dyan na mga anak na sapat na sa kanila na mai-provide nila yung pangailangan ng pamilya, kain. Pero hindi sila nagtitingtong para sa future. Kagaya tol nung ginagawa natin, 'di ba? Nagbi-business tayo. Nag-i-invest, 'di ba? So 'yun sa security naman, security ng ano natin eh. Security ng pamilya natin 'yun eh. Kasi 'di ba, kumikita tayo. Kagaya ng sinasabi mo, pwede naman nating gamitin na kagad lahat ng kinita natin. 'Di ba? Kung ba easy go laki tayo kasi ubusin na natin lahat 'to ngayon kasi may parating naman ulit eh. Parang one day millionaire ba 'yon? 'Di ba yung ang ginagawa natin para hindi na ulit natin problemahin to sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na araw, mag-reserve na tayo. 'Di ba? I-reserve na natin to para kung ganito yung sistema ng pamilya natin, halimbawa, isang kahig, isang tuka, 'di ba? As in yun talaga yung routine. So ba't mag-isip tayo ng solusyon na pangmatagalan na baka sa susunod na henerasyon, yung mga susunod sa ating lahi, hindi na naman nila ma-experience yung ganung bagay. Ito, tapos meron pa nga nagsabi tol sa Oo. ito sa pera to Oo. hindi naman madadala sa hukay yung pera. Oo. Sinagot ko rin lang tol. Oo. Hindi ko madadala sa hukay yan, pero secure yung anak ko at saka yung magiging anak niya kung sakali, di ba? Tama. Hindi niya na tol yung anak mo, hindi niya na pagdadaanan yung paghihirap na dinanas mo sa pagiging empleyado. Although gusto kong maranasan niya tol, Oo. pero para as a magulang tol, Wala ka na ibang hiling eh, Oo. kundi mapabuti sila, di ba? Mas maganda na meron kang maiiwan eh. Oo. Kaysa sa wala. Oo. kaysa iwan mo yan iwanan mo ng problema tol. Oo. Halimbawa, iniwanan mo may utang pa sa ospital ako. Totoo yun. Diba ganun? Totoo yun tol. Oo. Yung wala ka na, pinoproblema ka pa o kaya matagal ka nang wala, naghihirap pa yung iniwanan mo Oo tol. kasi nagbabayad pa. Nakilala akong ganyan tol. Yan, yung kakalala ko din, kinento niya sa akin yung ganun. Kumbaga, patay na yung tao pero nagbabayad pa rin siya. Siya yung sumalo na lahat. Nangyari yan tol sa tiyahin ko naman. Sinangla lahat ng lupa. Kasi pag pag buhay ng pinag-uusapan, lahat ng paraan talaga gagawin mo para lang kahit kutiting na buhay magkaroon. May kwento sa akin yung isang nurse na nakilala ko. Oo. Meron silang pasyente tol. Naka-ICU. ICU. Eh di sinuga lahat. Walang pambayad, nabenta sasakyan, nabenta ang bahay, may lupa. Ginawang collateral sa ospital. Pinakamasakit doon nung Namatay. ginagamutan na, operahan na lahat-lahat. At namatay pa. Ayun na. Ubos ang ari-arian, Yun na. may utang pa. Naisip ko nga paano kung ako yung maharap sa ganung sitwasyon? Oo. Huwag naman sana. Pero paano ko handle yun? Imagine mo na sa amin tol, saan sila kukot-kot? Oo. Diba? Wala naman silang kukunan. Ang problema yun tol. Kaya nga ngayon tol, nung narinig ko yung mga kwentong ganun tol, talagang ko ngayon, Ay open na Tol, rin. pati pamilya sira dyan. ipit ako sa tol, Sira. ipit ako sa pera. Kasi sila mismo, sila magtutulong dapat yung maiiwanan, sila magtutulong-tulong sa paano ma-solve yun eh.
Ang problema diyan, mag-aasa ka na yung iba, Mm. 'di ba? Yung iba hindi natutulong. Hanggang sa masira, pati pamilya, apektado talaga. Kaya ako tol, kung mamamatay ako, huwag naman sana. Gusto Pero ko di, yung biglaan. napapag-usapan naman natin eh, kung Oo. normal naman yun na Gusto ko ano. tol biglaan. Akin nga, biniling ko na eh. Pag ako sa akin nangyari, lugutin yung oxygen. Pero wag. Ayoko na rin kasi maging pabigat ba. Oo. Pero Anyway. kahit ano naman, kahit kung mamatay man ako, maraming sila makukuha. Marami akong insurance. Yun lang. Yun na lang din. yung kumbaga mawala man ako. Kasi syempre, yung line ng trabaho ko, laging isabi natin nasa hukay. So, hinanda ko na yung sarili ko. Sabi ko, mawala man ako sa mundong ito, may matitira pa rin sa pamilya ko. So yun, medyo napasarap ang ating usapan ngayon at magkakaroon muna na po tayo ng break at abangan nyo pa po yung susunod na part nitong ating podcast na to dahil siguradong Kape muna tayo. enjoy kayo, ano, diba? Break muna, malamig na ang kape. Alright. Kapihan Talks, magbabalik po maya-maya lang sa Okay guys, so welcome back ulit sa part 2 nitong ating podcast. Siyempre kasama pa rin natin Alright. Makel TV Ito tayo mga tol. at si Angel One Adventure. At balik tayo sa Kapihan Talks kasama ang Tamaraw Squad TV. Anyway mga tol, baka meron kayong gustong topic dyan na sinasummarize naman natin to sa Reels. Oo, Di tama, ba? tama. Comment nyo lang dyan kung meron tayong gustong pag-usapan dito. Yan. So kung meron kayong mga suggestion, halimbawa na gusto nyo pag-usapan namin dito or may mga question kayo regarding sa paggagawa ng content or related sa vlogging, wag po kayong mag-hesitate na i-comment dyan sa comment section and hayaan nyo po na sa abot ng aming makakaya Babahagi ay natin makapagbigay kami ng konting payo sa inyo o masagot namin yung inyong mga katanungan. Sana puntahan nyo rin po yung YouTube namin and wag po kayong mag-alala dahil mag-upload din po kami doon ng mga videos at abangan nyo po yung aming TikTok. Yan, magkakameron na rin po kami. So, shoutout lang natin yung mga viewers natin nakaraan. Sige tol. Shoutout kay Juniboy TV. Uy, Kay- shout out. By the way tol, si Johnny Boy TV tol, sige, pag-usapan natin yung isa shoutout mo dyan, baka kilala natin. Yeah. Si Johnny Boy TV tol ay content creator na taga Ano say? San Jose, so may mga Sibuyasan siya doon. And pare ko, ayan, shoutout sa iyo. At tuloy-tuloy mo lang yung content mo, ayos yan. At congrats pala tol, bagong panganak yung misis niya. Yan, Congrats. Congrats tol. Sige tol. Sinusunod. Shoutout kay Milrock TV. Kay Inchan Medalya. Kay Alvin Jan P. Perias. Shoutout Prince po. Nathan de la Cruz. Yan, shoutout din kay Ray Ilorde. Shoutout din kay Limor Bitoy Leonardo. At shoutout din kay Mike Nino Bukin. Painit ng painit ang Kapihan Talks. Yun. Siyempre, shoutout sa kaibigan natin kay Jel TV yan. Ayun. Salamat sa pag-guest ng nakaraang podcast. Ngayon, nasa Manila na siya. So yun, ingat dyan tol. Good luck sa bagong journey mo. Oo. And sana masunundan pa yung ating podcast. Pagbalik mo dito tol, mag-guest ka ulit at Oo. marinig namin yung kwento mo tungkol sa Tama, experience mo dyan tama. sa kabila. Yan. Anyway, speaking of kabila, ang dami nangyayari sa tol, no? Oo, tol. Pilipinas ngayon. Tol, sobrang dami. Di ba? Pag nag-scroll ka ng Parang mo, every week may nagtitrend eh, no? meron tol. Minsan TikTok, punta ka sa Facebook, ganun pa rin, di ba? Parang sa- Siyempre, lalayo pa ba tayo? Sino bang pinakang most trending personality ngayon sa social media? Sino? Di Diwata. ba? Diwata. Di ba? Kumbaga, yung social media, alam mo masasabi ko, siguro yung 50% ino-occupy na ng pangalan niya eh. Ganun siya ka-trend. Mm. Ganun ka siya kakilala. Di ba? So, naman, congrats sa kanya, di ba? So, syempre, ganun talaga. Hindi lahat tol nabibigyan ng ganung pagkakataon. Yung spotlight nasa iyo, Oo. hindi lahat. Yung iba chances lang o kaya isang linggo, 2 linggo, ganun ka-trend. Pero siya, ilang buwan na tol. Tuloy-tuloy, no? Grabe, so congrats. Congrats po. Magandang yun tol, maganda. Ay, tama yung ginawa niya na nag-expand siya ng business. Siguro naturuan na rin ng ibang mga Yes, tol. nakakilala niya. Oo, no? tama. Sila Rosmar, marami pang business personality Yung na. tol, di ba? Nagsimula siya sa Diwata Maketa. Pares Overload. Pero alam niyo ba tol ang history din ni Diwata? Sige, tol, kwento mo.
Based sa mga napanood ko lang din. Oo, tol. Dati siyang Nakatira tol sa ilalim ng tulay. Ilalim ng tulay. Hindi mo Oo. talaga rin masasabi ang kapalaran ng tao, no? Nakatira siya dati sa tulay. Yung tagline niya tol na dating binubugbog, ngayon dinudumog. Literal tol na binugbog siya eh. Oh, may mga tama-tama siya sa presinto. Napanood ko yun sa news, tol. Naging meme yun eh. Oo, naging meme siya, no, 'di ba? Then nagtayo siya ng 'di ba? Diwata Mini Mart. Ayan. Tapos nag-uuling siya, nangunguha siya ng kangkong. 'Di ba? Tapos ngayon, so big break po para sa kanya. So alam ko imposible mo naman panood to po ito, pero congrats po. Yun. Marami nagsasabi na baka daw biglang bumagsak. Pero palagay ko maliit yung chance kasi Tama, ang tol. dami na niyang connection eh. Yung network niya lumaki. Oo, Network. tol. Saka tol yung ganun yung personality niya, no? Yung sa dami rin ng pinagdaanan niya. Sa palagay ko kahit bumagsak siya, alam niya na kung sa, 'di ba? Oo. Alam niya na kung siya sa dadaan eh. Yan yung yun yung mga taong yung mga ganong nag-start from the scratch talaga. Kahit pabagsakin mo yan at lugmukin mo sa ganon. Oo. Makakaahon at makakaahon yan. Kasi alam niya na yung ano eh. Kumbaga yung alam niya yung recipe sa pagkain, Oo. yung yung kumbaga sa pagkain, alam niya kung paano lulutuin. Tama. Maubusan man siya ng stocks, alam niya kung paano timplahin ulit, 'di ba? Parang ganun lang naman tol eh. Kung alimbawa sa laro, nakalating ka sa level 14 which is high level na yun siguro. Kahit pa mag-back to zero ka, kaya mo na eh. Alam mo Tama. na yung gagawin. Tama. Alam mo na yung daan eh. Same thing din dun sa mga mayaman. Kaya yung sabi nila, pag mayaman ka, tapos bigla kang lumagapak. Para sa akin tol, ang dali lang Oo. Makagawa silang paraan. Sabi nga tol, yung mayaman, ibalik mo yan sa zero. Pag palagay na bigyan mo ng 200 piso yan, Kaya niyang palagay. kaya palaguin yun. Pero yung mahirap, na hindi naman naka-experience ng gano'n at bigyan mo ng malaking pera, maubos. Diba? Tama. Yun. Anyway, Sobrang daming trending, no? speaking of pera, maraming pera ngayon. Social media nagtitrending. Oo. Baka meron ka diyang perang hindi ginagamit. Ano ba mga trending ngayon, tol? Tol, di ba, bukod kay Diwata, hindi ko na malala eh. Isipin ko. Yung Hindi ko na malala, tol. Pero yung Naalala mo pa? nasa Meteor Gardens, Sunshine. Sanchay. Hindi ko malala eh. Pero tol, ano siya? Malapit siya sa amin ni Tol dyan. Kasi lumaki din siya sa farm. sino? Nalala mo na? Hindi ako doon Nakalala mo na? Oo. Ako kasi hindi ko pa malala eh. Wala po ako malala, Your Honor. Okay, so yun, sobrang trending. No? Pero hindi po namin dinadown si Mayor Alice po. So napag-usapan lang natin yung trending issues. And pagpunta mo ng TikTok, andyan si Mayor. Ano bang stand mo doon, Tol? Paano? Ang hirap eh. Social security, ano to eh? Ako kasi Tol, napapansin ko Paano? kasi parang naging issue na lang gawa ng, yun nga, yung sa South Philippine Sea. Ako tol, I invoke my right again. To remain silent. Hindi ko alam kung paano. Wala akong sapat na eh. Ayoko, sensitibo kasi yan, tol. Oh, kasi, Pero may freedom of may freedom of speech tayo, pero Ako, Tol, para sa akin, sa'yo. kumbaga hindi siya magiging, big deal kung hindi dahil sa usapin na doon nga sa Ganyan katapang si Tol dyan, Tol. Actually, tol naman kung sa issue lang na binabato sa kanya, mas marami pang tiwali. Ay, oo naman, Tol. Kaysa doon sa ganun, Okay, so tol. speaking of tiwali, di ba? Hindi natin Sobrang alam. dami. Minsan, baka yung lumiliti sa kanya, yung mga nag-i-spit sa kanya ng mga tanong, malay mo. Di ba? Oo, di ba? Yun nga, yun yung mahirap eh. Yun yung mahirap. Alam mo, Tol, ito yung mahirap sa atin dito sa bansa natin. Kapag hindi ka partido nila, kapag hindi ka nila tawag doon kakampi, talagang didiin ka nila na ididiin eh. Sa matataas sa mga higher sa mga higher position. Hindi ko. Tapos, tol. Tol, ako ayoko alam mo yung ating parang mga parang yung mga politiko natin sa taas, parang lalaban na ng na MMFF. Anong type of government democracy tayo, di ba? Democracy tol tayo. Para sa iyo, tol, ito tatanungin ko sa inyo, anong type of government ang yung palagay yung peaceful, yung maayos? Ako, yung alam yung binabanggit ni Robin Padilla, yung kanyang Federalism? sinusulong, yung federalism. Kasi mas mababawasan yung kurakot eh.
Alam ko bakit? Ito kasi yan. Halimbawa, by province. Yung by province, ano sila eh. Magkakaroon ng specific fund, Within the province na kasi yung ano, yung funding, management. Oo, ng management. Hindi na akit sa taas. Kumbaga, Ibig sabihin, tol, yung kinikita ng isang probinsya, mag-stick siya doon. yun tol. Ang mangyayari doon, magpapalakasin yung bawat probinsya. Tol, paano yung mga undeveloped na probinsya? Halimbawa, sa isang barangay, may isang project, ang tagal niya bago ma-approvean kasi dadaan niya sa municipality, Okay. provincial, Okay. hanggang makait pa sa national. Ngayon Okay. tol, kung ito, ano lang correct me if I'm wrong, kung baga kung nasa federal government tayo, mas madali may bababa yung proyekto at mas madali mapapakinggan ng mga namumuno sa atin, yung mga leaders, yung hinaing ng taong bayan. Para sa akin tol, yun yung suitable kasi nakaano sa geography ng Pilipinas. Oo, Kita mo naman kasi- hiwa-hiwalay dito Kasi yung tayo kumbaga island daw. Oo. Okay. Nababawasan yung budget kung nasa Okay. taas pa. May cut. Imbis- May Kumbaga, cut. para pag pinapasa-pasa, gano'n. Oo, tol. Imbis na yung 10 milyon, pagbaba nun, 1 milyon na lang yun. Okay, okay. Ganun. In some Ganun point, yung, medyo na... ganun gets tol ko. yung disadvantage. Okay. Anyway, siguro Speaking of government, ano yung... Government titira natin yun, Siyempre, Lakas na tayo, napag-usapan din naman natin ng government, alam, sa palagay nyo, sapat ba ang... sapat ba yung support? Ramdam ba natin ang support ng government? Okay. depende sa suporta tol. Hindi ito speaking of national basta sa atin. Ako, Ramdam ba natin? bilang nasa gobyerno, masasabi ko naman na ramdam. Oh, okay. Ako. Kasi sa amin na lang, kami, kumbaga, serbisyong pampubliko talaga yung binibigay. Okay. Para sa akin tol sa government, okay ang batas, okay ang mga nakalagay. Ang problema tol yung Yung implementation. nag-implement. implementation. Tama. Isipin mo, tayo, sabi nga, Pilipinas ay yung pinaka may maraming batas. Oh. Actually tol, kung yung batas is, kung ano yung nakalagay sa batas, yun na yung i-apply, wala nang As dagdag is. bawas, as Oo. is na yung implementation. Oh. Okay, walang problema kasi Oo. nailagay nga ang batas yan dyan kasi maayos siya. Tama. Ang nagiging problema yung nagpapatupad. Okay. Sa akin to lang napansin ko naman based on my my observation, sapat sapat yung mga programa. Gobyerno, oo. Sapat yung programa ng gobyerno. Ang problema, kulang ang budget. Maraming programa, pero limitado lang yung pondo. Kaya nalilimitahan lang din yung programa na ginagawa. Minsan ang hirap na rin magsalita tungkol sa Oo, budget. tol. Pero tol, in fairness naman tol, ang nararamdaman ko ng government, yung kapulisan natin, visible sila. Sobrang visible, sa amin doon, sobrang visible ng mga pulis ngayon. Tapos sobrang bilis ng unlike before, mas mabilis na ngayong responde at saka mas mabilis na sa kanilang makakontak. 'Di ba? Shoutout sa ating PNP po. Basta kumbaga ramdam mo. Ramdam mo yung Mabalik tayo doon sa nakaraan. Okay. Siguro kung hindi tayo nasakop ng mga iba't ibang bansa, yung tipong may mga dato-dato pa rin tayo. Kasi dati 'di ba, halimbawa yung islang ganto, isa lang yung dato diyan. Tama. Sila namumuno. Sila namumuno. Alam mo yun, tol? Kasi yung nangyari sa atin, adapted na natin yung sistemang ginawa ng ibang bansa sa atin eh. Pero hindi naman ganito yung sa kanila. Hindi. Gets mo ako? Oo. Yung struktura natin parang ginawa para maging basta. Hindi ko nga din alam eh. Feeling ko baka tinatamad yung mga dating nasa taas eh. Kaya kumuha sila ng mga gilamay. Basta ang hirap tol yung panahon pala ng Kastila eh. Disclaimer lamang po, wala po kaming specific na organisasyon na Pinatatamaan. sinisiraan, pinatatamaan. At kung mayroon man po kaming nasagi ng konti, ito po ay hindi namin sinasadya. At Pero- nagkataon lamang po. Pero sa akin tol ay talagang maninindigan ako. Yun. Nasa nakaraan na yun eh. Oo, pero nung mga nakaraan naman, naman. Pero kasi, wag na natin balikan yung nakaraan. Paano natin ipoprogram yung sistema?
Ito, magandang halimbawa yung nangyari sa Singapore. Ang ginawa ng isang leader, nakalimutan ko yung pangalan, tol. Eh, di ba, hindi naman ganun kaunlad dati yung Singapore. Hindi ganun kagandang bansa. Okay. Kung tutusin, mas maganda pa nga ang Pilipinas eh. Tama. Pero meron daw doon isang naging leader, tol. Lahat, nagsimula siyang hubugin, tol, alam mo ano, yung mga bata. Lahat ng bata doon sa bansang yun. Kaya nung naglakihan yung mga bata, disiplinado, may alam. So marunong. nagsimula sila sa mga bata. Oo, tol. Siya yung pinuno. Nung nangamatay na yung mga Elders, matatanda, mga oh. elders, May which bagong is ano. ando sa kanila yung maling program siguro, o maling paniniwala, o maling gawain. Mga bata, naglakihan na, naging maayos. Tingnan mo yung Singapore ngayon, di ba? Parang isa sa pinakamayang bansa sa Asia. Maganda No? ako dun. Tama. Realidad. Anong nangyayari tol kasi? Parang ang may boses is yung mga estudyante na. Wala na lang power yung teacher. Yung Di ba, halimbawa, kung ikaw isang teacher, dapat ikaw yung may authority doon sa classroom. Okay, Sa okay. classroom management. Okay. Kayang-kaya mong pasunurin yung estudyante. Kaya mong disiplinahin. Ngayon kasi tol, teacher na yung sumusunod sa estudyante. At teacher na yung binabastos, Kasi- di ba? Isipin mo tol, ako, ito, mga situation nung ako'y Speaking of, di ba? nasigawan mo lang. Halimbawa, ikaw, teacher ka, napalakas lang yung boses mo. Yun nga to. Para Oo, sa akin, okay. tol, yun na yung sinasabi ko na mali yung pagpo-program Mm. sa bata, kaya sila naging ganun. Tapos, yun nga, parang hindi naman sa inaano ko yung yung mga, yung about sa, tag ito, sa emotional. Eh, dahil nga sa mga ganong pangyayari na mas kinakampihan yung estudyante, nauso na yung ngayon yung mga mga Human rights mo. hindi ko baga Oh, yung pinapaya mo yung SWT. about sa emotion ng Oo, tol, bata. oo, tol, oo, Kaya tol. bumababa yung EQ na tinatawag. Masyadong sensitive na ang tao. Masyadong sensitive. Pansin ko ngayon, tol, sa generation ngayon, actually, maraming alam yung mga generation, pero ang kahinaan nila, as emotion, Emotional. tol. Kasi Emotional. isipin mo sa statistics, ang taas ng percent ngayon na nagpapakamatay ng mga estudyante. Siguro ganun na rin, apektado rin ng social media. Unang-una. Kasi dati, nung panahon naman natin, wala social media. So, hindi natin nababalitaan yung mga nagpapakamatay na ganyan. Kasi siguro, dahil sa social media, nagkakaroon na ng yung mga tao, yung mga bata. Naapekto na yung the way na sila yung mag-isip. Pero ikaw, tol, anong pinakamagandang solusyon para hindi naman problema yung Pilipinas kung titignan mo kung ano kayo. Oo. Hindi, walang Ang Pilipinas, tutuusin, talino. talino nga. Nasobrahan. Sobrang sa talino. Yung Talino. tama, yung mali nagiging tama. Pang word class ang Pilipino, tol. Oo naman, Pinoy tayo eh. Ang inaano ko lang. Emotional nga, tol, ang Pilipino nga. Gusto Tingnan mo, kasi natin yung mga story na... Tingnan mo yung kay yung Lucky Alice. Farm. 'Di ba? Ginawa ng madramang kwento, Kakaantig yun, tol. nakakaantig daw ang kwento. Yung mga Pinoy kuhang-kuha yung damdamin ng mga Pinoy. Siguro yun na rin ang problema natin, masyado tayong emotional sa mga ganung bagay. Fantasy. Pero tol, thankful ako na ako'y nag-aral sa panahon na alam mo yung uso Mahigpit pa. Oo, ang authorities na sa teacher. Okay. And may ikwento ko lang nung nakaraang araw nga nag-guest speaker ako. Oo. So, shout out sa mga naging teacher ko. So, sinabi ko doon sa speech ko kung ano ako estudyante. So, sabi ko doon, thankful ako doon sa mga naranasan ko na paghigpit ng mga teacher. Ako, naranasan ko pang mapatsyhan. Alam mo yung apatche? Kung dito sa may yung apatche. Akin ganun, ruler. Yun yung mga ganun, yung ganun type. Yung teacher ko tol dati ng grade 6. Shout out madam, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Pero, tol, alam mo kung bakit nakasa kami sa math? Nung grade 6 kapag math subject namin at meron ka isang mali, 3 pitpit. Alam mo yung meter stick? Yung mahaba. Tama. Amin tol, stick, kawayan. Ako, tol, squat Squat sa sa inyo. labas ng classroom. So ako nun tol, hindi man ako magaling sa math. As in, hindi talaga. So yung multiplication, talagang inaral ko tol, dahil ayoko mapipitpit. Ayoko talaga mapipitpit kasi ang sakit nun. Multiplication table. Tapos nakakahiya sa mga kaklase mo na, halimbawa, ikaw lang yung pipitpitin. So ang ginagawa ko, inaral ko talaga. Pero nung panahon na yun, nagkaroon ka ba ng parang napahiya ka ganun? Ay hindi naman tol. Ang nasa isip ko nun tol, kailangan kong mag-aral para hindi mangyari yun.
Yun yung nasa isip ko. Kami nga di after mapitpit, tawanan pa kami. Oo. Diba? Tapos pakitaan pa ng pantal, di ba? Oo. Bakit ah? Masupuloy sa akin, no? Oo. Ngayon, tol, sa mga batang ganun, iba na yung paningin nila doon. Emotionally na pati yung dala na siguro nga ng social media, tama yung sabi mo. Ngayon tol, at paano mo i-reset yan? Ano Tol, ba? wala akong kapangyarihan para mag-reset ng Hindi, ganyan. I mean, paano yung napakagaling nga nung ginawa nung sa Singapore. Ay, gusto kong alamin nyo kung paano niya ginawa eh. Tama ka, tol. Nasa bata kumbaga, sa bata mo sisimulan. Kaya nga 'di ba yung sabi, kabataan ng pag-asa ng bayan. Eh paano kung yung kabataan? Gago. Eh di paglaki, mga gago. Ikaw, tol, ano standing mo dun? Saan? Naniniwala ka pa ba dun? Nakakabataan ng pag-asa ng bayan. Oo. Para sa akin tol, yung pinakang magtuturo. Ang pag-asa ng bayan. Oo. Kasi yung bata tol, pag hindi mo ginaidance yan, hindi mo ginabayan, paano mapoprogram ng tama yung pag-utak? Sabi nga tol, 'di ba, 1 to 7 years old ang pinaka-crucial na pagpapalaki ng tao. Diyan sa age na yan tol, diyan mabibuild yung personality nila, yung Skills. attitude, yung paggalang. Ngayon kung doon pa lang sa age na yon, hindi na tama. At Sira na saka tol, agad. hindi rin sa school eh. Unang-una sa Family. bahay. Tama, tol. Yan din yung naging problema ko nung nagtuturo ako. Kasi alam mo, pagpasok sa bahay, as a school, as in, kitang-kita mo yung pagiging walang galang niya. Mm-mm. Eh, paglabas mo, nung inoobserbahan ko, ganun din siya sa family niya. Kaya sabi ko, yun, reflection nung kung ano yung ginagawa niya sa bahay. Minsan naman tol, may mga estudyante na ganito. Sa bahay nila, hindi siya makaimik. Kumbaga, tahimik. Oo. Tapos nagiging iba yung personality niya pagdating sa school. Bully na siya sa school. Parang ganun. May mga ganong case. At alam mo tol, ang sarap. Ako nung naging teacher pa ako, inobserve ko bawat attitude ng student. Mm-mm. Tapos, maganda rin pala na yung nagbibisit ka ng bahay. Mm-mm. Kasi doon mo makikita na, kaya pala ganito yung bata na to. Oo. Kaya pala ganito siya, ganyan. Alam mo tol, minsan, may naging estudyante ako. Late siya pumasok. Late, alas 9 na. Magre-recess na tol. Magre-recess na. Ngayon, ST pa lang ako noon, student teacher. Minsan, na-late din ako. Tol, yung bata, kaya pala siya nalilate. Nagtitinda pa ng pandesal. Mm-mm. So, sabi ko, pinagitan ko siya. Pinagitan ko kasi late na nga. Tapos tulog pa. Pagdating sa school, tulog pa. Mm-mm. Kaklase ko, klase ko yun. Mm-mm. Umaga, isipin mo tol, syempre, dapat pag umaga ka, fresh ka pa. Mm-mm. Eh, pagka papasok ka na late, tulog ka pa. Mm-mm. So, doon ko na, nung nalaman ko na nagtitinda pa pala siya ng pandesal, parang, alam mo, may kurot sa puso mo na bilang isang teacher. Sure. Bago mo pala husgahan yung isang bata, alamin mo na yung kanyang kanilalagyan. Kaya sabi ko, mas maganda talaga na, bumisita ka sa bahay ng estudyante. Alamin mo yung buhay nila. Diba? Kaya, kumbaga, pag teacher ka, marami kang matututunan through time. Pag, may mga estudyante din kasi na tol eh. Pero tol, ilang taon na yung hinandle mo mga estudyante nun? Grade 8 yun. Mga 7 years old pataas yun? Hindi. Lampas? 10. Grade 8 tol. Ano yun? Mga 14 years old. Ito, gusto ko lang tanungin sa'yo tol, sa mga ganong age tol, build na yung personality nila, di ba? Hindi pa. Ongoing. Ongoing. Na kaya pang baguhin ng school o... Ako tol, nung ganun ako edad, mas pasaway pa ako dun. Pero, habang lumalaki ka pala, tapos nakikita mo yung realidad ng buhay. Dun nababago yung basta parang may mga turning point na buhay mo na, walang mangyayari kung ganito yung gagawin ko. Kumbaga, minsan yung 'di ba merong tinatawag na anong philosophy yun? Kasi sa akin tol, kaya ko naman nasabi na 1 to 7 years old yung pinaka-crucial. Para sa magulang yun ha. Oo. Kasi Tama pagsapit mo ng, parang sa akin, parang pagsapit mo ng 8 years old pataas, ang hirap ng
i-handle ng anak mo eh. Mm. Sa akin na based on my experience kasi may sarili na silang emosyon na dinadala. Yung pride nila nabubuo na. Kaya para sa akin yung 1 to 7 niya, yung kaya mo pang i-handle yung anak mo. Tsaka dun sa ano na yun, kailan mo pambaliin yung sungay nila. Diba sabi nga, kung kailan bata pa yung puno, tsaka mo siya pwedeng tuwid. Pero pag matanda na yan, kahit anong gawin mo, wala nang magagawa dyan. Kaya yun. Anyway, doon naman sa akin naman, sa anak ko naman, goods naman. Ayun, masipag mag-aaral. Sa bahay lang, hindi ganong palabarkada. Pero to lang ano eh, yung importante talaga yung sa family bago sa school. Ako tol, ito, may pagmamalaki ko talaga na laki ako sa palo. Laki ako sa palo. Ako'y ligo sa palo talaga mula pagkabata kasi sobrang pasaway ko tol. Halos yung pamilya ko, I mean sa mga tiyahin ko, hindi sila naniniwala na ako yung makakapagtapos sa mga kalokohan ko. As in, kahit yung mga teacher ko. Hindi. Kumbaga nakita nila na pasaway ako, mga kabarkada ko, mga loko-loko. Mga patapon sa klase. Ako yung estudyante na laging cutting class. Ganyan. Nung nag-aaral. Kumbaga tapos yun nga, lagi akong palasagot sa magulang. So parang ako yung yung bata na hindi na nakitaan ng may mararating sa buhay. Pero yun nga, yung pag dumating ka pala sa na sa punto na meron ka ng maisang pag-iisip na marirealize mo yung buhay talaga. Yung totoong buhay Hindi yung sinasabi nilang yung buhay-buhay. Yung totoong buhay, yung kinakarap natin ngayon. Pagsabit mo pala ng ganong edad, kasi ganong edad para may certain point ako ng edad na doon ako na nagising. Na hindi pala dapat pag ganito lang ako. Yun. Kaya sa mga estudyante na hindi ko naman masasabi na halimbawa pasaway yung estudyante na yan. Wala mararating sa buhay. Wala, sabi ko mapatalino at mapabobo kayo kahit kumbaga isipin nyo sa sarili na wala kayong mararating sa buhay. Hindi yun hindi yung kumbaga hindi yun yung magdidikta sa kanila May mararating sila. Basta pag sumikapan nila, tatrabahuhin talaga nila. So parang pinipinpoint mo tol, hindi porket mahina ka sa academics ngayong bata ka, wala ka ng pag-asang umasenso pagdating ng Hindi, actually tol, ang sa akin na ni-strategize ko as a magulang. Yung anak ko, ito personal ko, yung anak ko magaling sa academics sa school. Ang daming award Ang trabaho ko naman bilang tatay, ang hinuhubog ko sa kanya yung realidad, diskarte. Parang mamulat siya Sa mga ganitong bagay realidad. na hindi niya na-experience sa paaralan. Tama. I mean, may mga bagay kasi tol na hindi mo naman ma-experience sa paaralan kundi sa labas ng paaralan, di ba? So parang yun tol, problem solving sa school at yung problem solving dito sa magkaiba. Kagaya ng mga simpleng problema sa bahay. Oo. May mga bagay kasi na sinasabi ko pag wala ako, parang ang gusto ko kasi pag wala ako, hindi si mama niya yung in charge sa bahay. Siya ang maging alpha ng bahay. Okay. Kasi ikaw yung lalaki, ikaw yung panganay. Ikaw yung panganay. Kahit mas matanda si mama mo, ikaw yung magiging alpha. Ikaw, sa mga problema, kaya mong i-handle. At support system si Mrs. Okay, tol. Yan, parang bata pa lang. Tinitrain mo na din. Oo. Para at least nga naman, Para balance. ready pati siya. Oo. If ever na halimbawa na may pagdaanan siya ngayon, ganito, yung emotion sinasabi mo, hindi mangunguna. Oo, tol. Kasi Diba? tol, pag ang sabi ko nga sa misis ko, ako mag-aano diyan pagdating sa diskarte. Oo. Kasi tol, ang babae, emotionally yan minsan emotionally controlled sila Pag kaya tingnan mo tol yung mga hindi ko naman sinasabi na lahat ng nanay ganun. Minsan kasi pagkalaki ka sa nanay o laki sa lola, madali kang madala ng emosyon. Okay. Hindi naman totaling ganun. Oo. Hindi lahat pero May ibang pagtuturo ang sa tatay lang makukuha Okay, tama. Tama. Kumbaga parang pag sa tatay firm, 'di ba? Medyo
Yung ibang pa nga nagko-control ng feelings eh. Pag when it comes to discipline, 'di ba? Hindi sila Saka sa yung mga tatay hindi nagpapakita basta ng emosyon dun sa anak nila. Saka sa decision making, yun. Pinapractice ko na lagi manggagaling sa Sa kanya. panganay. Sa Panganay. anak ko. Ako kasi tol ano train ako ng papa ko. Kasi kami ni Papa lagi yung magkasama. Mm. Nung Laguna siya, grade 3 ako. Isang taon ako doon. Hindi ko kasama yung mama ko. Okay. Nag-grade 5 ako sa Bohol. Grade 5, grade 6, Bohol? first year. Oo. Kasama ko si Papa. Kami dalawa lang. Yun, kumbaga, lagi kaming malayo ng mama ko. Lahat ng naging, kumbaga, karakteristik ko, attitude, is galing kay Papa. Yung pagiging matiisin. Sobrang matiisin ng Papa ko. Alam mo dati, ano lang ako, naalala ko lang nung grade 3 ako. As in, wala kaming makain. Kasi si Papa, yung trabaho niya kasi dati, colportor yung tawag, yung nagbebenta ng mga libro. Siyempre, hindi man laging may benta ng libro. Wala na kami tol makain. As in, wala makain. Dito yan sa Mindoro, Hindi, sa Laguna. Laguna. Di grade 3 ako nun. Nagkita si Papa ng saging. Yun yung aming yung yung kinain namin. Tapos pumasok sa isipan ko, sabi ko, paglaki ko, ayoko maging katulad ni Papa. Pero parang kumbaga lahat ng karakteristik na meron ako, yung mga na ko sa kanya, yung mga positive, pero yung negative dun is yung parang ano ba yan? Ba't itong mga batang ito may ganyan, ako wala. Ako yung hindi niya ma-provide yung pangangailangan ko. Parang nahili ako doon sa mga ibang bata. Na nasabi ko sa sarili ko, ito nasabi ko na naman ito kay Papa. Sabi ko, paglaki ko, ayoko maging katulad ni Papa. Na hindi pala. Kasi lahat ng yun, kung wala ako, kundi dahil kay Papa. So ngayon, yung realization mo, hindi na ganun. Hindi. Thankful ako kasi si Papa yung naging Papa ko. Kasi kung hindi si Papa, siguro pagdating sa yung sa emotional stability, bagsak ako. Pero dahil tinuruan niya ako na kapag wala ako, huwag ka matatakot. Lagi niya sasabi, huwag ka matatakot. Kumbaga, parang ganyan, pag wala ako, kailangan mong tumayo sa sarili mong paa. Ganun. Matinuruan niya ako ng ganun. Kahit hindi niya sabihin, alam kong ganun yung gusto niya iparating sa akin. Na kahit anong mangyari, kaya mo wala man ako, kaya mo. Ang ganun. Sa akin tol, pagdating sa paglaki kasi parang ako although nung bata-bata pa ako, kasama ko sila Erpat sa Ermat nung buhay pa. Nung nagkakaisip na ako, nung nahuhubog na yung pagtakbo ng utak ko, sa sa street ako, nahubog. Manila tol. Sa street tol. Yun, doon ko masasabing doon ako nahubog. Kaya yun, yung sa akin, yun sa street ako nahubog. Pero malaki pa rin yung impact nung nakita ko yung pagpapalaki nila mama at sa akin tatay. Yun. Naman sila straight na walang masamang bisyo, hindi nagiinom, hindi nagsusugal sila Erpat, sila mama. Yun. So, idol, marami ka talagang matututunan sa lansangan eh. Sobrang dami mong matututunan sa lansangan. Ako dati, nagtrabaho ako sa Maynila, di ba? Although hindi naman ako talaga, siyempre hindi man ako tumira sa lansangan. Pero, pag tumambay-tambay ka doon, tapos tumigil ka doon pa sa panaglalian, kasi marami akong nadadaanan Alam mo tol, yung mga Mag-observe ka, observe ka, makikita mo talaga na ang dami mong marirealize. So, tapos ang dami ko rin naging kaibigan tol na ganon. Kwentuhan. Basta ang dami kong makakatutunan doon sa tinagal ko doon. Actually tol, yung sa akin kasi, ang naging ilang taong nasa Manila kayo tol? High school, elementary? Grade 3, Grade 9 years old. Bata, okay. Kasi ako, palipat-lipat ako eh. Kaya nga, yun din ang ayoko maranasan ng anak ko. Nag-elementary ako sa Bikutan, lumipat ako ng Gloria, lumipat ulit ako ng Bikutan. Paras tayo, tol. Palipat-lipat. Kaya yung watak-watak kong kaibigan ko, minsan nagtatrabaho si tatay. Yan, may time na ilang taon si tatay sa layo niya, sa abroad lang. Yung diskarte naman, nakita ko kay mama. Kay mama ko na, yung diskarte.
Parang kay mama ko natutunan. Oo, oo. Kasi nung mga time na yun, nagkakagera-gera sa Libya. Ang tagal ni tatay doon na-hold yung sahod, doon lang siya, hindi siya mga ano. Yun, si mama marunong dumiskarte. Titinda-tinda. Yun. Kahit na stuck si tatay doon sa abroad. Pag-provide pa din. Nakapag-provide si mama. Airpat naman ang natutunan ko sa kanya. Yun, iwas sa bisyo. Hindi talaga siya nag-take. Ano tol, hindi siya nagsisigarilyo, hindi nagsusugal, hindi rin iinom yun. Basta ang dami, most of yung personality ko tol hubog sa lansangan. Siguro 70%. Yun na rin yung, tol, yung naging way kung bakit strong ka. 'Di ba? Kagaya yung banangkit mo, 'di ba? Yung mga na-spoiled is spoiled. Sila yung mga mahihina pagdating sa mga decision making nga, mahina emotional. Kasi masyado silang nakarelay. Kumbaga nakadepende doon sa tao na ano. Para sa akin kasi tol yung decision making yan yung pinaka-crucial pagdating sa pamilya tol. Ito. Marami to lang hindi kaya yan ang pinakamahirap hawakan. Kahit kumbaga. sa tol organization, 'di ba? Ilang organization na pinamunuan ko dito pa lang at sa kabila. Yung high standard of decision making tol. Kaya yung iba tol kumuha pa ng mga consultant di ba? Advisor. Yung emotion tol, yun ang natutunan ko sa tito ko pag magdidesisyon ka. Huminga ka ng malalim, huwag kang magbibitaw ng pangako o desisyon kapag masaya ka, kapag malungkot ka. Palipasin mo yung emosyon mo. Oh, Saka pag may masaya labas. ka, huwag din. Kasi minsan, pag masaya tayo, nakakapangako Overwhelm. tayo ng ganito, ganyan. Pag malungkot tayo, nabibitaw natin yung masasakit na Masasakit salita. na salita. Diba? Pagsisisihan naman natin na lang paglilipas ng mga ilang pagsisihan naman natin. Tama. Pag masaya ka, nakapagbigay ka ng pangako. Parang ba nabigla ata ako doon? Ikaw tol, yung personality mo, strong personality ka rin. Parang sa pamilya nyo, ikaw yung alpha dun eh. Hindi ko alam kung sobrang strong na personality ko. Nahubog ako tuloy sa lahat ng pinagdaanan ko. Alam mo yung tipong kahit, alam mo yung isa ibang tao, sobrang bigat na. Sa akin parang, I mean, iba eh. Sa dami ko na rin kasi tol pinagdaanan na hirap. Pagtiis, ganyan gutom. Yun, doon naman ako tol nahubog eh. Wala naman nag-train sa akin na ganito. Wala naman akong kumbaga kagaya mo halimbawa na may relatives na kumbaga mag-advise. Wala talaga. Sa akin tol, ang nagpa-strong ng personality ko lahat tol. Lahat ng problema pinagdaanan, lahat ng pagtitiis, lahat ng hirap. Kumbaga, kailangan mo maging strong. Kailangan mo maging strong dahil no choice ka. Pag hindi ka naging strong noon, magiging pariwara ka. Para alam mo yun, hindi ko alam kung paano ko i-explain eh. Basta, ay nako, sobrang hirap tol. Alam mo yung hindi ka kakain maghapon. Basta, ang hirap nun. Kaya sa fast food na pinagtrabahuhan ko tol, hanggang tumanda ako, hindi ko makakalimutan yun tol. Doon lang kasi ako naasa ng kain eh. Isa pa rin sa nagpatibay sa akin tol. Kasi nung bago ako, laki ako sa street pero yung ugaling street, sabihin ko hindi perpekto yon. Oo. Sobrang Oo, syempre may mga tuso ka na madumi. Oo, may madudumi doon. Madiskarte, madumi, tuso. Oo. Merong pwede ka mabait. Ang nagpatibay sa akin tol nung mag-isa ko nang hinarap nung lumalis ako, walang kakilala pa ni bagong culture. Nung nag-abroad ako sa Saudi. Saka tol yung pagiging independent. Pagiging independent mo, pagiging breadwinner mo. Kumbaga magiging strong ka na lang whether you like it or not eh. Kumbaga ako para sa pamilya ko, kailangan maging strong ako kasi hindi ako pwedeng maging mahina para sa kanila. Kaya minsan tol, pag iniisip ko, parang sige, pare-pareho na lang tayo kumbaga, wala nang strong, wala nang pare-pareho na lang. Ako tol, hindi ko kaya eh. Hindi ko naman sinasabi na strong personality ako. May mga kaibigan ako nagsasabi ganun, pero hindi ko kinoconsider sa sarili ko. Marami akong kahinaan tol. Yun nga Tol, lang. may mga tao ko nakakausap. Yung talagang may mga problema. Oo. Minsan yun, mabalik nga tayo doon sa usapan, sabi nila. Ito, kaibigan ko. Excited siya tol na mag-abroad daw siya. Ganyan. Oo. Ako galing na akong abroad eh. Hindi ako nagsasalita lang. Oo. Sabi ko, sige, okay, tol.
ganyan, go ahead. Ingat. Kasi akala niya, yung sagot nandun. Okay. Sa abroad. Oo. Pero nung pa-abroad na siya, sabi ko, yan ang magiging pinaka-memorable part ng buhay mo. Kasi nung pagbalik niya tol, ibang-iba yung mindset niya. Pag ikaw yung tao na parang walang patutunguhan yung buhay mo, wag mo sa unang alis mo para sa akin hindi naman sa lahat to. Hindi naman lahat ganoon nangyari. Sa unang alis mo, wala kang patutunguhan, hindi ka makakaipon ng pera diyan. Yung experience sa makukuha mo diyan. Kung Pagbalik paano mo. i-value yung pamilya, pera, yung emosyon. Yun yung matututunan mo sa Kumbaga doon ka tol. magmamatured. Doon ka magmamature tol. Magmamatured ka dahil sa sitwasyon. Oo, tol. Pagbalik ko tol, ibang tao na ako. Yung value ng pera, alam ko na. Tinitreasure mo na masyado. Tinitreasure ko. Kasi Yung ang hirap ube. kitain. Yung sa emosyon naman, doon ko natutunan kasi tangina. Wala kang lalapitan doon. Wala ka tol, tangina Wala pamilya. kang kakilala. Magkakaibigan kayo doon tol, kayo magtuturuan ng pamilya. Minsan yung mga kasama mo pang Pinoy, sila pa yung mga kakatalo mo. Kaya yung magiging strong yung emotion mo doon. I mean yung personality mo pagdating sa emotion. Pagdating naman sa pamilya mo tol, doon mo malalaman na bakit nag-aaway-away pa dati nung nasa Pilipinas. Nag-aaway-away pa kami. Ngayon nasa malayo, wala sila. Doon mo Ibig sabihin tol, doon napatunayan sa sinasabi mong yon na experience is a best teacher. No? Kumbaga walang nagturo. Ikaw mismo yung Naka-discover. ikaw mismo yung Kasi nakadiscover. inisip ko nga kung di ako nag-abroad tol, hindi ako ganito. Baka andun ako sa streets. Andun. Iba yung hubog ng streets na, yan dyan yung haslin. Okay. Pero iba yung turo sa tol ng malalim na realidad ng buhay. Yung ikaw mismo makaka-realize, di ba? Walang nagsasabi. Kasi pero ikaw tol, mismo yung may mga kilala ako na naka-experience ng ganun. Yung iba nanantili sa ganun. Pinag-uumpara ko yung personality nila ngayon. Magkaiba. Pati yung mindset tol. Ayun. Grabe, lalim nun to. Lalim talaga yun. Kaya yung mga nagpo-post na abroad, ano ba yung sa akin tol, kino-consider ko tama kayo, nandun yung pag-asenso. Hindi sa bulsa siguro. May tendency, pwedeng sa bulsa kung malaki ang sahod mo, kung magaling kang mag-manage ng pera, pero ang maano mo diyan tol, ang aasenso sa diyan, experience sa yung takbo ng utak mo. Pero tol, grabe din yung mga FW, no? Yung pagtitiis na ginagawa nila. Grabe. Minsan, kaya ayoko magkakatid sa airport eh. Oo tol. Nang doon yung emosyon, di ba? Meron tol sa Saudi, mga nagbibigti diyan tol sa Middle East. Lalo na yung mga kasambahay diyan na wala talaga nakikita ang kapwa Pilipino nakakulong lang sa bahay ng amo nila. Isipin mo pag nagkaroon ng mabigat na problema sa Pilipinas. For example, nagtatrabaho sila. Oo. Nalaman nila na yung Sa asawa Pilipinas. nila dito, may iba ng ganyan. Paano mo i-handle yung sitwasyon na Tapos yun nandun ka? mayroon pa silang conflict ng amo niya, halimbawa, pero pagalitan pa siya. Paano yun? Hindi pa maayos yung pakain sa kanya. So yung iba, yung nasisira. Nasisira tol. Nasisiraan. Ngayon tol, pag nanampasan mo yung sitwasyon na yun, tangina, ang laking achievement na nun. Yung personality mo, basic. Yun na yung huhubog naman sa'yo. Oo, tol. Diba? Diba? Same yan sa same naman dito sa Pilipinas. Yung mga ibang mga sundalo tol, no, pinapadala sa mga layo. Pero sila, train na sila. Yung Yung isipan nila, train na. Yung meron akong parang marinig dati sa speaker, hindi ko matandaan kung sino yan, sabi niya. Yung nasa utak mo, yung experience mo na yan, yan ang hindi mababayaran sa'yo. Yan ang hindi kayang tawaran sa'yo. 'Di ba? Yung profession natin kasi minsan napepresyuhan, 'di ba? Depende yan sa profession mo. Kung teacher ka, ganito ang presyo mo. 'Di ba? Sa sahod naman usapan. Kung halimbawa principal ka, ganito. Pero yung skills na meron ka, yung mindset na meron ka, yung kaalaman mo, hindi yan kayang bayaran sa'yo. Okay, so yun, bago po kami mag-break, shoutout lang po namin yung aming mga followers sa mga FW po. Ayan, so Saludo sa mga FW. yan, saludo po sa mga FW. Yan, sa sulok po kayo ng bansa. Kami po ay
malaking bagay kasi tol ang naitulong ng mga FW, di ba? Alam Oo. naman natin yan, sa economy. Modern hero. Oo, economy na. Pakatatag lang po kayo dyan kung may mga problema. Yan, i-handle nyo lang ng ayos. Oo. Shoutout po sa inyo dyan, iba't ibang bansa, at sana po ay pag uwi nyo dito sa Pilipinas, magkikita kita rin. Sa mga followers natin, di ba? Iba-iba sa ating mga personal page. Maraming followers tayo tol na nakatagay ibang bansa kasi yung ibang OFW, Nakaka-relate. nilibangan nila social media. Oo, nakarelate sila sa social media. Shoutout po sa inyo, yan, saan mo kayo nasa sulok ng mundo. Siyempre, Ayan. shoutout na rin doon sa mga dating katrabaho ko. Yan, kamusta kayong lahat? Hanggang ngayon, hindi ko sila nakakalimutan tol. Yan, pag pinapanood ko yung lumang vlog. Actually, wait nyo yung mga ibang katrabaho ko, nag-PM na ako sa inyo. Wait nyo na lang yung mga merch na pinadala ko yon. Bilang appreciation yun tol. Kasi puta, pag napapanood ko talaga yung video namin dati, puta, minsan nga napapayak na ako sa Oo. sobrang tuwa. Yan. The best. Yun, shoutout din po sa mga followers ko naman na nagsasabi po na order po ng alimango pag uwi nila dito sa Pilipinas. So, nandito po kami sa Oriental Mindoro, ano, at uunahan ko na po kayo kung kayong halawa po ay medyo malayo dito sa probinsya namin. Baka po hindi makarating. Ikaw, tol. Siyempre, shoutout ko na rin pala yung dalawa kong tita na OFW na laging nakasubaybay sa atin. Shoutout kay Mami Tita at kay Mami Merly. Sila din yung pala yung tumulong sa akin para makapag-aral ako ng college. At dun sa hipag ko pala na nasa, hindi ko alam kung saang bansa, basta sa Middle East, Qatar ata, tol. Shoutout ate, yan. Yun sa mga OFW po na nasa maayos na kalagayan, I mean maayos sa trabaho, yan, pagbutihin nyo lang palagi, yan, blessing na yan. At doon naman sa mga, meron yan tol, sigurado ako merong ano dyan, kasi nung nag-YouTube ako, may mga nagko-comment sa akin na hindi sila pinalad sa amo nila. Parang yung pagko-comment na lang doon yung nagiging way nila para Ma-express yung yung kalagayan nila. Lagyan nila. So yan, pakatatag lang po kayo, kung ilang taon yung kontrata nyo dyan, tiisin nyo lang. Yan, kung sinasaktan kayo, nako, gawan nyo na ng paraan. Tol, meron ng grabe sa Saudi. Yan, meron talaga mga ano doon kasambahay na pinagmamalapitan ng amo. Yan. Shoutout po sa inyo, yan, saludo sa mga OFW. Alright. So yun po, magbabalik ang Kapihan Talks natin with the Tamaraw Squad TV. Alright. Ang siguro pag-usapan natin, tol, nagrabe yung lala ng cyberbullying pagdating sa social media. Yung tipong lampas-lampas na yung lampas-lampas na yung sinasabi ng mga Kumbaga, tao. below the belt na eh. Oo, tapos pinagpipiesta ka nila. Tapos, parang naging natural na lang na kapag yung majority nagbabato sa ng mga kung ano-ano, parang nagiging sila na nag-decide na ganun ka. Alam mo yun? Tama yung halimbawa dun sa mga, syempre, content creator tayo, minsan may mga na tayo, pero hindi pa ganun kalala sa atin eh. Kalimitan yung mga unaware na tao na kukuhanan lang nila ng video, o kaya kukuhanan nila ng picture. Di ba? Yung mga nasa bus, yung mga nasa daan, kukuhanan nila ng picture. Tapos sila na yung nagde-decide kung ano yung meron doon sa tao na yun na walang kaalam-alam. Sila nagde-decide kung anong klaseng pagkatao yung tao na yun. Oo, yung wala tayo. So siguro, mag-ingat po tayo ng paggamit ng freedom natin. Freedom natin na magsalita, freedom na mag-express. Lalo na kapag yung mga tao na sasabihan natin ng gano'n is hindi naman natin kilala. Di ba? Hindi natin alam kung Hindi ano yung natin alam kung ano yung damage na may tama, kung ano yung pinagdadaanan. Malay mo yung tao na yun sobrang depressed na, di ba? Sobrang pagod, sobrang daming problema. Tapos magugulat na lamang siya, viral na siya sa social media. So dadagdag pa yun sa pasanin ng tao na yun. Di ba? Maging siguro respeto lang siguro, respetos natin sa bawat isa. Kasi lahat naman tayo, may mga tayo eh. Ika nga dark side na tinatawag eh. So kung halimbawa na may nakita tayong gano'n sa Facebook, minsan kasi ang ginagawa ng iba, tinagtatawanan talaga eh. Di ba? Pinagpipiestahan. Anyway, sa society natin, marami na talaga mapanghusga. Minsan dumarating din sa time na ako sa akin, minsan nagiging mapanghusga rin ako eh. Oo. Hindi natin maikaala minsan yun eh. Minsan napapatawa tayo din minsan kahit tayo, di ba? Doon na uso yung -10 sa langit eh. Ikaw tol, paano mo i-handle pag binubuli ka, binabash ka?
Ako tol, ano? Dahil nga bullied ako nung elementary, high school. Ngayon, ano eh, may ano na sa akin na pag binula ako, kailangan ko bumawi. Oo. Parang, Parang response mo agad yan. oo, parang ano yun eh, defense mechanism mo na eh. Yun tama, defense manager. Na, syempre, ang tendency ko, ayoko magpaapi. Kung ang gaganyanin mo ako, kailangan may bawi ako. Parang ganun. So, ngayon, ano pa rin ako sa ano eh. Ay sa mga hate comment. Wow. Mainit. Medyo mainit ako eh. Oo, ganyan. So, pero Mas nga, na ano ko pa siguro. hindi pa ako immune. Stage, ano tayo doon? Hindi pa ako totally Learning immune. process. Hindi pa ako immune sa ganun. Pero, unlike kasi ibang content creator, dahil hindi pa naman ganun kalaki yung Facebook page ko nga. Minimal naman yung mga ano, yung mga yung hate comments, bash. Pero hindi nawawala. Sabi ko nga, bakit nababash informative vlog or yun tungkol naman sa farming. Wala namang kritik-kritik doon, pero ano yun, dami napapansin ng tao. Baka dala ng inggit siguro, no? Oh, sa kayong ba ito, Siguro. nagmamarunong? Yun. Pero okay lang sa akin, okay yung ano, Mga yung tinatawag self-proclaim. nating constructive criticism. Sa akin, okay yun. Oo. Tiyatanggap ko yun. Pero yung minsan talaga may mga taong ano, walang kakonek-connection yung comment. Minsan, tanga ka. Mga ganon. Lahat naman siguro tayo, no? Grabe. Bobo mo. Mga ganon yung comment. Oo. Doon ako naasar. Wala mo na ako ginagawang masama sa kanila eh. So yun lang. Para sa akin yun nga, sabi ko nga sa inyo, parang pinaka-defense mechanism ko na sa ganong situation na kapag may ano sa akin, nakakarinig ako ng masama. Pag yun nga, naging ano ko na siya, parang ayoko na kasi maulit yung mga yung pagbubuli sa akin nung ako yung elementary high school. Yun na yung sabi ko, ayaw, na ano na ako eh, nakawawa na ako eh. Dati nakapakapat pati ko naman kasi. Pero ngayon, ibang usapan. Yun lang. Pero hindi naman sa point na ikaw yung makipag-away. Kumbaga pinagtatanggol mo lang yung sarili mo. Yun. Lalo na kung alam kong ano, nasa tama ako. Tama. Tapos meron akong basihan. Iwan ko sa ako. Total Marvin. COVID. Sa akin, tol, speaking of ganyan naman, wala pa akong masyadong nare-receive na ano, kasi ano, pag nabasa ko na ano, pag not ko kaya sinasabi mo na not related yung comment, binablock ko talaga. Lalo na pag check ko yung account niya, dami account. Dami account, marami nga yung ganyan. So, ang pangit naman na yung tao, kasi kung papatulan ko siya sa comment, hindi ko kilala kung sino siya. Di ba? Lugi tayo. Uubusin ko lang yung energy ko sa kanya, ubusin ko lang yung oras ko sa kanya. Eh wala naman siyang ambag, di ba? At ang isa pa rin tol na ano ko doon, so yung iba naman na mga nagko-comment din ng kung ano-ano, na although hindi naman below the belt, hinahayaan ko na lang sila. Kasi ako naman yung ano eh, sino ba nagsabi mag-upload ako ng video sa Facebook? Wala naman, di ba? So decision ko naman yon. So, basta connected dun sa video yung sinasabi nila, okay naman. Pero kapag below the belt na yung sinasabi nila, binablock ko talaga. Kasi unang-una, wala silang karapatan na tumambay dun sa page ko. Lalo na kung ang hangad lang nila ay manira at maghanap ng mali. Meron kasi tol mga viewers na yung iba kasi, yung mga ugali tol ng iba, gagawa sila ng dummy account. Tapos, ang intention lang talaga nila ay mang-asar dun sa mga content creator. Kahit, basta yung sinabi mo, nagko-comment sila, not related. Hindi rin natin alam kung ano dahilan nila sa buhay nila, no? Hindi ko alam kung ano ba kung... Yun nga din tinatanong ko tol. Baka meron silang pinagdadaan. Baka meron silang pinagdadaanan o kaya naman talagang trip lang nila or nagpapapansin lang sila. So sa akin, instead na patulan ko sila or magsalita pa ako ng mga bagay na hindi magaganda, para lang makabawi sa kanila, ginagawa ko, binablock ko na lang sila. Para at least tapos, kung ayaw nila dun sa, hindi nila makikita na. Yun din kasi tinatanong ko tol. Sabi ko, bakit ano bang ginawa kong mali sa kanila? Pero tol, kapag chinek ko yung account ng isang tao, then legit account naman, as in talagang account yung na ginagamit, so hindi ko siya binablock.
Ang binablock ko lang talaga, Dami. yung dami account lang talaga na, alam mo yun, hindi, walang picture, mga cartoon characters lang ang nakalagay. Ang pangalan pa, iba-ibang style, Oo. di ba? So, Dami naman sa Facebook. napaka-unfair naman nun na, Tayo kilala nila. oo, Kasi kilala lang- na tayo, sila din natin kilala. Mamaya, yung pala, mga Tanggal kakilala mo mo lang din na nangaasar lang sa'yo, di ba? So, Trip. kapag pinatulan mo yun, tuwan-tuwa sila. Ito mo ikaw, patol naman si Tanga. Oh. Di ba? Yun. Ikaw, Tol. Kumusta ang ano? Ano, sa akin tol, majority na ng babash, dami account. Ang dami account talaga eh. Pag sarcastic yung comment, pag kagaya ng sinabi mo, pag hindi naman related, Oo. yung mumurahin lang ako, minsan di ko na pinapansin. Oo. O binabla ko na rin. Oo. Pag naman related do sa video, tapos dami naman, tapos ang galing, nagmamagaling. Oo, nagmamahal. Sir, sinasagot ko ng kinukupal ako, hindi kukupaling ko rin to. Oo, Sarcastic kumbaga, yung sagot ko. Kung ano yung binigay mo, hindi nang ibabalik mo. Pero lately, na-realize ko na hate nyo ako at makakapag-rebat naman ako, pagkakapirahan ko kayo. Oo. Kagaya nung nakaraan, yan, mayroong parang nagmamarunong sa akin, nagbabash, ganyan sa ginagawa ko. Kinontent ko siya. Sawa ng Diyos, magmi-million views na. Naging Oo, tanda ka, kinulawat mo yun eh. Oo, tanda. yan. Actually, tol, lang na yung ganong personality yan, hindi uubra kasi hindi lang makakilala ko yung nag-reply eh. Mga ibang tao tol, Oo. na-bad reply sa kanya eh. Kasi yan, maraming tao talaga inuugali na yung pangingilam. Yan, ano, hindi ko alam Ano meron, ano? kung anong pakiramdam. Siguro yung pakiramdam nila pagka nakakapag sila ng ibang tao, yun yung kasiyahan nila. Parang satisfied sila sa ganun. Anyway, hindi naman talaga mawawala sa buhay natin yan. Siguro para sa akin, kung gusto mong mawala ng hater, doon ka tumira sa taas ng bundok, walang kasama. Oo. Saka naman sa ating mga content creator naman, Tol, kasama yan eh. Di ba? So, baga, Pampatas engagement. nasa open ano tayo eh. Pero para sa akin, pagka marami kang basher, sabi ko nga doon sa vlog ko dati eh, ito yung siso, andito ka. Pag dumami yung basher mo, Tataas ka. tataas ka. Tama, tama. Saka the more na kapag tol may mga taong nanghihila na sa'yo, ibig sabihin nasa taas ka na nila. Di ba? Pag binabato ka na nila, ibig sabihin nakatingala na sila sa'yo. Sa akin, subukan nyo lang akong i-bash yung talagang titirahan nyo ako pagkakapirahan ko. No. Ibig kumbaga tol sa'yo, gagamitin mo naman, yung negative na yon, gagamitin mo siya bilang positive sa'yo naman. Ano, di ba? So, speaking of comment naman, so syempre, napag-usapan natin yung bad comments, pero syempre sobrang dami din naman tol ng positive comment naman, Oo, tol. 'di ba? Yun yung nakaka-appreciate. Oo. Kaya ganito natin i-take yung mga negative comment na yon kasi sobrang dami naman ng mga positive comments sa atin na tol ikaw tungkol sa farming, 'di ba? Daming nag-inquire, daming nagtatanong na kung saan mo bibili, lalo yung mga vitamins na ginagamit mo, di ba? Tapos, tol, paano pag may nagtatanong sa'yo, ano yun, yung iba, talagang alam mo yung knowledge. Yung iba naman, nagko-consult ka din. Ako tol, lahat ng sinasagot ko is based on my experience. Based on experience lagi, ano? Kasi, syempre, sabi nga you cannot give what you don't have. Oo, tama. Oo. Kasi tol, sa Facebook page natin, walang may policy doon bukod kay Meta at tayo. Tama. Ngayon, Totoo yun. kung sa tingin nila, mali yung tingin nating tama, problema na nila yun. Oo. Facebook page ko to, rule ko to. Rule namin ni Meta to, dalawa kami, ganun. Tama. Doon sa amin, tol, nagkakaroon lagi ng conflict pagdating sa mga tawag. Tawag sa gantong gamit, tawag sa gantong uri. So, lagi ko din i-disclaim talaga na possible na sa inyong probinsya, Ibang tawag. iba ang tawag nyo dito. Ano? Iba yung tawag nyo dito or iba yung pamamaraan nyo, lalo na tol sa amin, sa way namin panghuhuli ng mga alimango, sa way ng panghuhuli namin ng mga hipon. So, kung ganun yung strategy namin, possible, iba din yung strategy nyo. Kaya lagi kong dinidisclaim para minsan kasi may mga nagko-comment na, oy mga tanga, mali ang ginagawa ninyo, hindi ganyan yung tamang proseso. So, linawin mo rin lang sa kanila tol, ng kada probinsya may iba-ibang oo, kultura yan. yun nga lagi yung sinasabi ko sa kanila na ito ganito po yung ganito po yung proseso namin, dito kami nasanay, at dito kami hiyang. Ewan ko kung alam niyo yung salitang hiyang. So, yung hiyang, yung Yung
Pamilyar ka na kumbaga ano. Parang applicable sa'yo. Oo. Pero yun, ititake ko na rin yung opportunity na to para magpasalamat po doon sa ating mga followers sa talagang pinagtatanggol naman tayo Sa mga sa mga ganun na mga comment. Pero wag po kayo mag-alala dahil hindi naman po kami naapektuhan. Kasi yung iba po yung iba tol nagme-message pa. Wag mo na lang pansinin to. So wag po kayo mag-alala, hindi naman po kami naapektuhan doon. At thankful po kami doon sa doon sa mga nakakaintindi at doon naman po sa hindi so ang payo ko lang sa inyo, mapapagod ka lang ng paninira mo. Uubusin mo yung oras mo sa paninira, effect. Olats ka, promise. Lang naman yun para sa akin, isa lang masabi ko sa inyo, galawang support. Tama. Duwag pati tol, hindi nagpapakita ng profile pic. Anyway, yung criticism naman tol is depende na lang yan. Meron constructive criticism. Oo, tama. Depende sa tao kung paano mo siya i-absorb. Tama. Yun yung magaganda tol naman. So dun sa part naman na yung sinasabi nyo nga na creative ba yun? Constructive criticism. Part naman yun ng pag-grow naman natin, di ba? Tama. Yun yung... Pero syempre, tapos na tayo dun sa mga basher, punta na tayo dun sa ating mga loyal. Sa mga loyal. Yun. Thankful sa mga supporter na from the start at nagsimula tayo sa vlogging career. Sa paggawa ng content is nandiyan pa rin, supportado solid. Oo. So, yun. Sobrang yuko po ang ulo sa inyo. Kumbaga sobrang thankful sa ganung way nyo na pagpapakita ng suporta. Oo. Tol, meron akong followers na magko-comment siya sa TikTok, magko-comment sa YouTube, nagko-comment din sa account yan. So minsan nagme-message pa, nagre-react. So sobrang kulang yung salitang pasasalamat pagdating doon sa mga loyal followers. Sa akin yun, thank you, maraming salamat. Parte kayo ng Makil TV. Journey, no? Journey ng Makil TV. Yun, kung ano nakikita nyo dun sa ginagawa ko, yun ako bilang tao, pamilya. Walang kulay-kulay kung ano yung basta goods, quality. Yung ganito na lang. Peace. So plug natin tol yung ating mga account, ikaw tol. Sige, yun, paki-follow niyo po ako sa Facebook page, sa YouTube and TikTok, Angelo One Adventure. Ang mga content ko po is all about farming. At kung meron din po kayong mga farm like goat farming, chicken, or iba't ibang hayop, iba't ibang livestock. So, pwede niyo po ako i-contact sa aking Facebook page, Angelo One Adventure, at scan po natin, bisitahin po natin yung farm nyo. Yan lang tol. Ako muna tol. Sige. So yun guys, Marvin Almanon po sa Facebook page. Marvin Almanon page po. Tapos sa YouTube po Marvin Almanon. Sa TikTok po Marvin Almanon lang din po. Ayan, at maraming salamat po sa mga solid supporters natin. Pagpasensyahan nyo na po ngayon, talagang medyo nakapagsalita tayo ng hindi maganda. Yun naman ay para lang naman po dun sa mga tao talagang mahilig manira. Kung hindi ka ganun, hindi para sa iyo. Kung hindi naman ikaw yon, hindi yun para sa'yo. Po? So yun lang po. Yun, Makil TV nga pala. So ilalagay ko na lang sa intro tong sasabihin ko. Okay. Yun, sa mga magpapalo dito sa Tamaraw Squad TV, pag umabot tayo ng 5,000 followers, yan, magpapag-giveaway tayo ng isang cellphone. Wow! Pero hindi yung iPhone yung yung mumurahin, yung sakto lang na Tol, Android phone. tol. Yan, magpag-giveaway tayo sa lahat ng naka-follow dito sa Tamaraw Squad TV. Siyempre, paki-like na rin ng mga podcast natin dyan. Okay. Alright? And siyempre, subscribe nyo. Makil TV, Marvin Almanon at Angel One Adventure. Tol. Ayun. Yan, So tol. yun, congrats na agad po sa mananalo ng isang brand new cellphone. Ayan. So, Possible yan, Tol. Redmi o kaya Honor. Siyempre, 'di ba? Bagong-bagong cellphone. So lalo na magpapasukan, 'di ba? Meron kang bagong cellphone. So kung ano pang hinahantay nyo, pagpaubutin na natin ng 5,000 followers itong page na 'to. Mag-like, mag-share, mag-comment at i-share nyo na sa mga tropa nyo para all good, sabi nga Tol Makel. So sa mga basher, pagkakataon nyo na rin sumali. Yan. Daming basher dito sa mga Oo nga podcast pala. natin, di ba? Oo. So yung mga basher dyan, pwede rin kayong manalo ng Cellphone. pwede rin kayong manalo ng Basta cellphone. nakapalo kayo, no? Basta nakapalo Follow na kayo kayo. dito, i-share nyo na rin. Follow nyo, tapos mas maganda siguro kung i-comment nila sa baba, no? Oo, mas Comment maganda. nyo, nakapalo kayo, yan.
para makapagawa kayo ng panibagong dami account. Yun, salamat tol. Okay, so tol, hindi biro yun ha. Hindi biro yun. Basta, brand new cellphone, nag-aantay sa inyo. Alright, so, So, yun. Next podcast, Okay, hindi so natin alam kung kailan. Maraming salamat po at dito natatapos ang part 3 nitong episode 4 natin ng Kapihan Talks with Tamaraw Squad TV. Alright.